Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's tinalagan po ni Vice President Sara Duterte ang pag-iimbestiga sa prime mover na pag-aari ng mga bilyar. Kasi di ba nabalitaan natin na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay paiimbestigahan po itong prime mover. Bakit po paiimbestigahan? Dahil ba kumampi si Camille Villar dito sa sa mga Duterte? Dahil ba tila ba nagtraidor itong si Camille Villar dito sa alyansa? Yung ba ang dahilan kaya niya paiimbestigahan ng prime mover? Hindi po. Paiimbestigahan ng prime mover na pag-aari ng mga bilyar dahil sa kanilang palpak na serbisyo. Hindi lang palpak na serbisyo, sobra-sobra pa maningil, sobrang taas maningil. Sa kayo nakakita, nagpatak-patak ang tubig pero ang taas ng bilyo, mabibiwisit kayo, di ba mga kababayan? Ang dami po reklamo. Diyan po sa Bulacan, alam ko pinaimbestigahan na rin nila. Sa Cavite po, ganun din. Ang dami pong reklamo diyan po sa prime mover. Ang masama pa niyan mga kababayan, ang daming reklamo pero parang bingi sila at hindi nakikinig sa reklamo ng kanilang mga consumers. Sabi nga ng ni Madam Claire Castro, kaya pa iimbestigahan ng Pangulo itong prime mover kasi hindi po ganun ang gusto po ng gobyerno ay mabigyan ng tamang serbisyo ang ating mga kababayan. Hindi po puro pera ang iniisip ng mga negosyante. Hindi puro negosyo na lang. Intindihin ninyo yung inyong mga consumers. Yung mga consumers yung pinagsiservisyohan ninyo. Anong gusto nyo? Kumita lang na kayo ng kumita habang nahihirapan yung mga consumers ninyo. Malalakas ang loob nyo. Bakit? Dahil wala kayong kalaban. Ang ganda-ganda na ng mga serbisyo ng mga water districts dyan. Sa Bulacan, sa Cavite. Pero nung pinasok po ng prime mover, nagka-leche-leche, mga kababayan. Baka hindi alam ni Sara Duterte na yun ang dahilan. Kaya pa iimbestigahan itong prime mover. Palibasa, kakampi niya, itong si Camille Villar, inalmahan niya itong gustong mangyari ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya nga ang tanong ko ano ba, Madam Vice President, ikaw ba ay para sa tao? Para ka ba sa mga Pilipino? O para lang sa sarili mong interes? Kasi alam nyo mga kababayan, dapat nga matuwa ka imbestigahan yan kasi milyon siguro ang consumers na umaasa po dyan sa prime mover. Diba, imbis na matuwa sana itong Vice Presidente na matutulungan ang ating mga kababayan, parang, parang ayaw mo pa? Parang hindi ka masaya? Sasabihan mo pa na namumuliti ka itong ating gobyerno? Wala talaga itong mga kababayan. Dito nyo makikita kung ano talaga ang puso na itong ating Vice Presidente. Ma'am naman, dapat iniisip nyo yung taong bayan, iniisip po ninyo dapat yung mga nabibiktima ng palpak na serbisyo ng prime mover. Dapat hindi nyo muna iniintindi yung mga bilyar na yan, mayayaman na yan, o dahil ba nakikinabang kayo sa mga bilyar? Dahil ba kaibigan nyo yung mga bilyar? Hindi nyo na sisitahin kahit palpak-palpak ang serbisyo. Tapos, hirap na hirap ang ating mga kababayan na nagbabayad sa palpak na serbisyo. Okay sana kung kung maganda yung serbisyo, walang problema Di ba? Magtaka ka, sabi mo politika, kung maganda ang serbisyo ng prime mover pero paimbestigahan pa rin ni Presidente Bongbong Marcos. Doon ka magtaka. Ayun ang pamumulitika. Pero yung ang dami pong reklamo, iba't ibang lugar sa Bulacan, sa Cavite. Tapos kumikilos ngayon ng gobyerno, sasabihin mo, politika. Anak ng teteng. Kayo ang namumulitika. Kayo ang iniisip nyo, puro politika. Puro sariling interes ninyo ang iniisip ninyo. Imbis na masaya kayo di ba? Dapat ikaw nga wala ka namang ginagawa Dapat ikaw na nga nag-iimbestiga dyan Tulungan mo na lang ang presidente. Daming ginagawa ng presidente. Pati ba naman yung problema dyan sa sa prime mover, presidente pa rin.
Eh ikaw, anong ginagawa mo? Ang laki-laki ng sahod mo. Lagi ka na lang kontra. Doon sa bigas, kontra ka. Tinutulungan na nga yung kababayan mo sa Visayas o sa Mindanao. Itong ating mga kababayan, tinutulungan na, inasubsidize na itong bigas. O para maibsan man lang kahit konti ang hirap na nararanasan ng ating mga kababayan. Pero galit ka pa rin. Imbis na matuwa ka. Tapos nagrereklamo ang taong bayan. Nagrereklamo yung mga consumers, milyon ang umaasa dyan sa prime water. Na leche na prime water na yan. Bakit pinasok-pasok pa nila yung mga water district? Ano ka ba naman, Vice President Sara Duterte? Baka naman kahit konti man lang isipin mo naman ang taong bayan. Huwag naman puro sarili ninyo, puro pamilya ninyo. Puro politika ninyo. Oo, maalma siya eh. Pinalagan niya eh. Ito. Sabi ni Sara, lahat naman daw ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. Wala palang alam to. Ang dami na po nagrereklamo, ma'am. Ang dami na pong namomblema dyan sa tubig. Mag-ikot kasi kayo. Hindi kasi kayo nag-iikot. Nag-iikot ka nga, naninira ka naman. Yan sa Maynila, ang ginagawa mo, imbis na mag-ikot ka, tignan mo ang problema ng mga kababayan natin, ang ginagawa mo, naninira ka ng kalaban ninyo sa politika. Naikot nyo na ba yung may mga problema dyan sa Bulacan? Naikot nyo na ba yung mga may problema dyan sa tubig dyan sa Cavite? Wala eh. Puro ka lang politika, puro lang ngak-ngak, paninira sa gobyerno, paninira kay presidente, paninira sa mga kalaban na nag-impeach sa inyo. Ano ba naman yan? Sabi niya ito Ito sabi niya. So wala na ako nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan, kundi lahat ay pag-atake lamang sa politika at sa mga taong hindi nila kayang takutin at hindi nila kayang bilhin. Ayan ang sabi ni Vice President. Parang patama sa iyo yan. Parang yung sinasabi mo ay patama sa iyo. Parang ikaw yan eh. Parang ikaw yung gumagawa niyan eh, na walang ginawa ang grupo ninyo para sa kapayapaan kasi puro kaguluhan, puro paninira ang sinasabi ninyo. At kaunlaran, paano ulad ng ating bansa kung merong grupo na katulad ninyo na wala nang ginawa kundi siraan ng gobyerno? Kundi lahat ay pag-atake lamang sa politika, sino kaya ang laging umaatake? Ano ba naman yan? Di ba? Sino ba yung laging umaatake? Sino ba yung dakdak ng dakdak? Kayo, nila Harry Roque. Umaatake ba ang administrasyon? Pinarinig ba kayo nga binabanatan kayo ng administrasyon? Yung mga alyansa, yung grupo ng alyansa, may naririnig ba kayo na binabanatan kayo? Wala. Ang pinapakita lang nila palagi sa kanilang mga caucus, sa kanilang rally, ay yung kanilang mga plataforma. Kayo, kapag nagsasalita kayo sa entablado, kagaya ng ginawa mo sa Maynila, anong ginawa mo? Puro paninira, puro panlalait. Wala man lang kayong pinapakitang plataforma. Tapos sasabihin ninyo ito pang administrasyon ang umaatake. Ito pang administrasyon ngayon ang namumulitika. At wala raw ginagawa ang administrasyon para sa kapayapaan. Anong gusto ninyo? I-baby kayo? Hayaan lang kayo sa ginagawa ninyo? Anak ng teteng. Madam Vice President naman, please naman, kahit minsan lang, itong kalahati ng termino mo, baka pwede namang sa bayan naman ang gawin ninyo. Tulungan nyo naman ang mga Pilipino. Huwag naman puro kayo politika, puro pamilya ninyo, puro kaibigan ninyo, puro partido ninyo. Baka pwede naman, yung nalalabing panahon, maglingkod naman kayo sa bayan. Hindi yung puro kontra. Kagaya nito, biruin ninyo, marami pong Pilipino ang matutuwa dahil iimbestigahan po ang prime water. Bakit ganon? Bakit palpak ang serbisyo? Tapos ang taas-taas maningil. Marami po matutuwang Pilipino rito tapos ikaw hindi ka matutuwa. Kukontrahin mo ba? Parang yung sa bigas. Walang hiya. Wala nang gagawin ng gobyerno.
Na tama. Dahil lahat ng ginagawa mo puro kontra at ang sinasabi mo lahat ng ginagawa ng gobyerno ay panay mali. Walang hiyaya. Eto ba ang gusto nyo maging presidente, mga kababayan? Eto po yung utak talangka. Utak talangka po, mga kababayan. Sabi pa nga ni Madam Claire Castro anay sa lipunan. Na walang ginawa, kundi sirain. Hanggang mabulok yung kanilang tahanan. Walang naitutulong, talaga naninira lang ng naninira. At ayaw niyang umasenso ang Pilipinas. Bakit ayaw umasenso ang Pilipinas? Puro sarili ang iniisip. Pero yung makukontrahin mo, ang daming Pilipino makikinabang dyan, ang daming consumers, kami, mga kababayan. Yung mga nasa mga lugar na sakop ng prime water. Makikinabang po dyan kapag napatunayan na palpak ang serbisyo ng prime water. Kung bakit nagkaganon. Baka nga pagbayarin pa itong prime water sa mga consumers. Maibalik yung mga binayad nila. Biruin mo nagbayad, palpak ang serbisyo. Dapat mabigyan ng hustisya itong mga nabiktima na itong prime water. At kung kinakailangan ipasara yan. At ibalik dun sa sa mga mas magaganda pa nga serbisyo may mga water district. Kaya yan mga kababayan, yan po ang ating Vice Presidente. Talagang hindi na po para sa tao, mga kababayan. Puro pansarili. Ang iniisip. Puro politika na lang. Sabi ko nga, ma'am, baka pwede naman yung nalalabing termino mo. Baka pwede naman mag-concentrate ka, gawin mo naman yung trabaho mo, sayang yung sweldo mo Gawin mo naman yung trabaho mo, tulungan mo ang taong bayan, yung mga tulongges na mga kumpanya katulad na itong prime water, imbestigahan nyo. Hindi porke dikit kayo sa bilyar. Ganon, hindi nyo papansinin. Yung mga tao nahihirapan. Kapag ganyan, wala talaga kayong kapag-asa, hindi na po kayo iboboto ng taong bayan. Kaya nga mas marami ngayon mga kababayan ang gustong ma-impeach itong si Sara Duterte. Bakit? Kasi ganyan nga wala na tayong pakinabang mga kababayan Puro sarili, puro pamilya niya na ang iniisip nila. Kawawa po ang taong bayan kapag binigyan ng pagkakataong maging presidente. Pero sa tingin ko malabo pa sa sabaw ng pusit. Kasi sigurado ako may impeach etong ating Vice Presidente. Okay, so ilang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.